Habang tumatakas ay random na po siyang nambarel kung sino po yung nagsasalit. Pero yung una niyang binarel ay may dati po silang lumalabas na na higwaan or whatever term. So, nung para po sa condo unit ng biktima, wala yung biktima doon sa condo unit? Hindi po siya pumapasok. What I'm trying to stress out a while ago ay nagsimula po yung alitan nila dahil sa mga previous incident na naiingayan po yung suspect doon po sa una niyang binaril. Na itong suspect po na to, dalawang beses po na po siya in the past na umakyat po sa unit ng biktima para magsabihan na napakaingay po nila. At ito po yung lumalabas na motibo na nagtulak sa kanya para gawin po ito. Bakit po marami siyang baril? Yung dalawang baril po niya ay may lisensya po, yung isang 9mm at saka shotgun po niya. And yun po ay kasama sa investigasyon po natin kasi despite po naman, lumalabas po kasi sa record na despite po sa kaso niya ay parang nakakuha po po siya ng additional. Doon sa unang point, homicide, sir? Yes, the homicide case on the year 2012 po nakasok. Okay, 2012. Yung kung saan siya na-arresto, sir, isa barangay mo po, kaninong pag-reunion? Sa asawa raw niya po, sa asawa po naka-register po yung number po niya doon na lumalabas na pumipitik po yung location po doon sa Cavite and other places in Metro Manila. Until that time, nung gabi po, kahapon po ay may na-receive po tayong information, of course, from the community na yung suspect ay posibleng andun po sa condo unit dito sa Maygay Muro. And after due validation, ay pinuntahan po natin. At doon nga po ay naging successful po tayo at andun nga po yung suspect. And the successful arrest, of course, ay can be attributed dito po sa sa talagang masinop at dedicated personnel po natin na hindi po sila nagpahinga para lang sundin ang mga instructions po natin na dapat arrest po yung suspect. And yun na nga po, yung cooperation po ng community na sila po ang nag-text sa atin, sila po ang tumawag sa atin na posibleng andito sa atin. Kasi parang nakita po nila. And yun nga, pinuntahan po kami. Condo unit po yung asawa niya. Condo unit po ng asawa niya. Tapos sir, to be very clear, yung naka-alitan niya na una niyang binaril, hindi yung isa sa mga casualty, correct? Yes, yun po yung isa po sa napatay. Tapos sir, doon pa lang, outstanding warrant of arrest sa kasong homicide. Anong taon po ito? Actually po, yung warrant of arrest na, service of sentence po yun. Na-arresto, nag-ano po siya, nagpiyansa siya for the case of homicide. Then, nung masentensyahan po siya, hindi na po siya nag-appear. Then, yun nga po, lumabas po yung warrant niya for service of sentence. Since particular action po dahil sa bakit po nakalabas ng coordination ng suspect going po namin yung security sa Yun nga po sir, yung mga sinasabi ko kanina, natitignan natin yung neglect ng ating security doon. Bakit nalabas siya at nahayaan lang siya lumabas at nakatakas doon sa compound. So yun po yung isang gagawin namin para sa investigation. Ngayon sa buwan po ba siya? Actually, sa biyasa doon sa mga footages, pag-isa lang po siya. Sir, Ryan po from Abad de Rancho, sir. Sir, since po na-arresto siya sa barangay Muruok na at nasabi niyo po na umano'y kondo ng kanyang asawa, kasama po ba yung asawa niya sa investigation? Actually, base po dun sa ating pagsisiyasat, yung pamilya nito ay nasa ibang bansa. So wala pong tao sa condo? So wala sa Tao dun sa... Wala pong tao, hindi siya na. Yun po ang naging claim natin kasi nung nakita natin nung unang araw pa lang, nagkandak yung sinasabi ni ating RD kanina na buong lahat ng operatiba natin ay nagkandak ng background investigation nito. Kaya nalaman natin na itong suspect ay may condo unit ito at sa pagsisiyasat natin, nandun yung isa yung kapatid niya.
kapatid na hindi na siya na pumalakan po ng laban. Wala na, wala na. Sir, anong trabaho nitong suspect? Anong trabaho niya? Actually, nagdedepende lang po siya sa padala ng kanyang pamilya. Sir, one Aquino po from GMA. Sir, clarify lang po. Can you walk us through the shooting incident? Kasi medyo malabo lang, sir, kung naglalaro ba yung una niyang binaril. Kasi random shooting dun sa mismong basketball court, sir, di ba? Can you please show the CCTV footage of ito po yung yung the first victim ay red, yung naka-blue, ay red, Suspect convention. Blue. okay. Yung naka-red po ay yun po yung suspect natin. Tapos ang una niyang binaril ay yung yung blue po. Siya po si ano. Oo. Nanonood siguro. Yung po na tao, yun po yung unang victim. Opo, yun yung unang victim po. Oo, yun po yung nakalitan niya. Opo. Tapos po, after that, Pumasok po siya sa basketball court. so wala po sa mismong basketball court yung yung unang victim, sir. May fence po. May fence. Outside the basketball court. Then pumasok siya sa basketball court, yung mga nasa lubong niya. Parang random shooting yung ginawa niya. Tapos doon na po nabaril yung isa pa, sir. And then, 4 na wounded. Yes. Yung dalawa kong naka-blue, sila po yung napatay. Tapos yung mga natanggal po, sila po yung middle. So, Sir, close range niya na baril, sir. Yung unang victim, close range. Close range po, yung pagkakapalit. Kasi sa ang tama, sa ulo. Sa ulo po yung tama. Pero wala siyang sir, parang nanonood lang siya ng game. Bystander lang siya that time. Ang nanonood po yung first victim. Yung suspect po natin is talagang pumunta po doon. Okay. Bumaba po siya doon sa court niya. Tapos sir, may getaway vehicle ba? Wala po, naglakad lang po siya. Patakas. Ang lakad, lumabas, tapos may nadaanan siyang mall, tapos po. Babalik niya. Bali po ang nangyari dyan, pagbaba niya po doon sa condominium niya, yan, yun po, yung condominium niya. Tugarin niyo siya doon sa, yung sa court. At nakita niya dito yung sa unang victim niya, yung victim. Tapos sir, lumabas na po siya after the Opo, makikita natin yung, ipakita ko lang po yung paano siya lumabas, ipon mo lang yun. Diyan po siya dumaan at lumabas po siya doon sa Bahamas Tower at dito po sa may West Service Road ng Bicutan. Ito po yung dito po siya lumabas sa may parking area. May daanan din po yan. Next. So, ito po yung mga picture ng CCTV natin na nakuha natin na paglabas niya. Dito na ako sa may essential, may exit na mall na. Next. Ito po, kung makikita natin yung pagpasok niya, sige, i-play mo lang. Pagpasok po niya, yun po, sige, i-play. Pointer. Yung suspect yun. Ito po, yun yung payo, so, random na po siyang namaril dyan. So, yung pangalawang namatay po, yung naka-orange, baliktad. Then, hinabol po niya yung ibang mga naglalaro dyan. Nanonood lang ng mga ramay na lang. Parang nagdamay kasi siguro, makapagtulungan siya o ano, kung ano, kasi narinig na nila kung na siguro, nakita nila. Walang CCTV, sir, doon sa unang binaril. Yung CCTV. Pala.
Parang CCTV na yan. Ah, Ay, no? actually, sir. Sir, ano pong kwento mo? Okay, okay po. Yung ano pong sabi ng mga guards, sir, nung kasi naglakad lang sabi ni Sir, di ba? Hindi pa raw po ba nila alam na siya yung shooter nung time na yun? Nung lumabas siya. At doon po tayo magre-recommenda kung may neglect po sila. So, ano lumabas siya papunta ng service road, sir? Opo. Pero naka-responde agad po ba yung mga kayo? Yung mga guard, actually, nung narinig nila yung putok, sabi nila, nung narinig nila, nag-responde sila. Pero nung inabot nila itong suspect na nakakasal. So, sa main entrance po ba, lumabas po yung suspect? Hindi po sa amin entrance. Kumbaga kanina, yung pinakita natin sa na-picture, ay lumabas pa din sa pinakadulong building, tower. Ito, pinakadulo po doon, katabi po ng isang mall. May gate po doon. Opo. Pwede pumasok yung sasakyan, pwede pumasok yung tao dyan. Through and through po yan. Yung pagdating na rito sa labas, may pumasukan na ulit na entrance, then lalabas ka doon ito sa exit ito. Ito po yung main gate, kung makikita natin dyan. Ito po yan po yung main gate. Pero may mga guard kasi dyan na nakapwesto doon sa gate na yan. Siguro ang nakon niya, dito siya dumaan kasi walang mga nakita niyang mga guard dyan. Ang main gate po ba niya nasa service road? West Service Road. Sir, gano'n malayo po yung background na yung suspect na kapag dito po sa... Yung sa Miami po, Miami tawag. Sir, kung nabakit po itong suspect, papunta po dun sa bagong location po niya natin, ang hindi po nakakita, ano po sa malalim sa atin? Kung makikita natin doon sa video, ay sa picture, mga 3 to 3.5 kilometers away from itong dito sa building na to. Next. Yan, di ba na? Sir, clarification lang. Sabi niyo po, 8th floor and 10th floor. Sino po doon yung nakatira sa 8th floor at saka sa 10th floor? Saka hindi mo ba medyo malayo yun, sir? Kasi sa condo rin ako nakatira. Kung 8th floor to 10th floor, sir. I stand to be corrected. Yung suspect po is from the 8th floor. Then yung victim po natin is from 9th floor. So Kaya, ano yung hindi nila, sir? Pass ba ba? Oo, para naingayan, in previous incident, di ba, yung December and February, umakyat po yung suspect natin para kumatok doon. Ngayon, nung December, itong nakatok, pumunta sa security para ireklamo bakit kumakatok na nandito. Sino mo nasa 8th floor, sino nasa 9th floor? Yung nasa 8th floor po, yun yung sa suspect. Yung sa 9, yun po yung nasa victim, yung victim. Pero nung meron po ng gabi po ba, meron uling away sila, o ba? Kaya, nag-trigger yung suspect. Wala pong base sa pagsisiyasat natin wala pong lumalabas po ganong incident. So parang napaka-random po talaga yung nangyari na andyan po siguro yung pagkakataon niya na gawin yun, na yung krimen na yun, then tumira na siya. Sir, can we categorically say na ito ay mass shooting incident? Mass shooting. Siguro, hindi naman. Kasi may target siya na tao. Ang mass shooting is kung ano nila. Ano pong pangalan ng suspect na sir? So baka pwede rin natin po sa minor.
Kayo, kung gusto niya magpa-interview, wala nang problema. Pwede siya ilabas, sir. Hindi, pasatahan nyo na lang. Hindi pwedeng ano eh. Mayroon 10%. Oo, pasatahan nyo na lang mamaya. Sir, kaya nga po, gaano na po sa kanila sila nakatira dito sa Panginoon? 2019. Lumalabas na ano, na 2019 po yung ano, yung pagtira niya doon. 2019. Yung warrant po niya sa mabas ng 2023. 2023. May pagkakataon po. 2023 po yung warrant po niya. May pagkakataon po ba natin, sir, po yung warrant? Nag-serve po tayo, lumalabas po sa pagsisiyasat natin na parang hindi na lumalabas po, allegedly dito sa mga officer natin, hindi sila uncooperative po yung ano. May notation po doon na uncooperative yung gano'n magano, na hindi mo napasok. Base po sa ating pagsisiyasat nung serve po ng Taguig City Police Station yung warrant na sila dito na issue yun. Nagpunta sila dito. Parang yung guard or sa gate is naging uncooperative. So kaya hindi natupol kung itong suspect ay nagkaroon sa kanyang decision. Kailan po yan? 2024 po yung pag-serve. Dito na sa kontrolero sila. Oo. Yung main po, sir, yung main ng suspect. Sir, Yung main po ng suspect is William De Guzman Imay. sir, anong kasong isasampa rito sa suspect? Anong kasong isasampa rito sa suspect? Bali, ang magiging kaso ito is 2 counts of murder and multiple prosecution charges. Thank you, sir. Then, 10-5 ba na yun? Multiple prostrated murder. May mga ano po rin po tayo dito. We have the presence here of our witnesses. Witness? Isa lang. Pwede mo i-interview. At least sila po talaga yung nandun sa insidente. Legal position of firearm. Para mas makakuha pa kayo ng informasyon kung ano talaga yung nangyari. Ano po? Legal naman yung baril niya, di ba? Or mamaya siguro, paglabas, yung nag-swing nyo na lang. No? Ito na. Isa na lang, sir. Sir, ano po naman pag sinasabi nilang may malalaki ng incident dyan tapos pinagtatakpan lang yung naturang pamunan ng phone? May mga incident na daw dati dyan na mga hindi naman sinabi yung anong incident pero pinagtatakpan daw nung pamunan ng phone. so far, wala naman ito. Pero titignan namin kung ano yung katotohanan ng Sir,